Mula kay Melvs Castle mga kapatid, no, Japan Minister, direktang pinagbantaan ng China, no? Japanese warship idineploy para kung magkakagera, sabing ganon mga tol. Well, papanoorin natin to, bibigyan natin ng reaction video, samahan ninyo ako. Pero bago yan, no, huwag niyong kalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng usapan, no, na may kinalaman syempre sa West Philippine Sea, sa ating soberanya at sa mga issue na nangyayari ngayon dyan. Siyempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Japanese Maritime Self-Defense Force magpapadala ng barkong pandigma sa West Philippine Sea. Nababahala kasi ang Japan na posibleng mas lumala pa ang tensyon at uminit dahil sa pinagagawa ng China. Actually, 'di ba? Ngayon nga yung pinaka-latest na balita ngayon, nagkaroon ng magkasamang paglalayag, no, ang Amerika at ang Pilipinas at pumasok at nandirito sa West Philippine Sea yung aircraft carrier ng Amerika mga kapatid, no. Bibigyan natin yan ng reaction mga tol. Provocative at mapanghamon na posibleng mauwi sa eskalasyon o digmaan. Yan ang komento ni Japanese Foreign Minister sa illegal at sobra agresibong pagpapatrolya ng China monster ship sa Philippine EEZ. Ngayon, lumabas na daw mga tol. Lumabas na ulit yung monster ship ng China, lumayo na sa Zambales. Pero may pumalit na panibagong barko. Talagang ayaw nilang tigilan mga tol at talagang sinusubukan ng China yung pasensya ng Pilipinas. Tutol ang Japan na sakupin ng China ang West Philippine Sea. Kaya magpapadala to ng warship to prevent Chinese invasion. Pag nasakop kasi ng PLA Navy ang West Philippine Sea, South China Sea, may hirapan ng Japan na dumaan dyan at may hirapan ang buong ekonomiya ng kanilang bansa. I am gravely concerned that actions heightening tension in the South China Sea are repeated. Issue over South China Sea is a legitimate concern for the international community because legitimate concern, no, ng international community. Di ba nahihiyaan China dyan mga tol? Nakatutok sa kanila mata ng international community, sila ang problema. it directly links to the regional peace and stability. Japan strongly opposes any attempt to unilaterally change the status quo by force or build up tension in the region. We strongly ask for easing of tensions. Dahil sa Reciprocal Access Agreement po pwedeng magpadala ang militar ng Japan sa West Philippine Sea. Kasunduan to ng Pilipinas at Japan at hindi to pwedeng tutulan ng China. Yeah. Diba? Alam niyo naman ng China mga tol, sa lahat na lang na makakasundo ng Pilipinas, lahat na lang na magiging kaalyado natin mga tol, nakatutol sila. Diba? Kontra sila mga tol. Ang gusto nga nila ang Pilipinas, kumbaga mabuhay mag-isa. Wala kayo dapat hingan ng tulong. Kayo lang, labanan nyo kami kung gusto ninyo. Kung talagang gusto nyo makuha West Philippine Sea, labanan nyo kami nang kayo lang. Huwag kayo magsumbong sa iba't ibang mga bansa. Mahina pala kayo eh. Alam niyo kung ano-ano mga ginagawa nilang pang brainwash at pambubuyo sa atin. Ngako rin ng Foreign Secretary na may kasunod pang warship ang deployment ng Japan. So hindi lang iisa ang ipapadalang barkong pandigma nito. Hindi raw naghahanap ng gyera ang Japan. For maritime security purposes only. Actually, kaya nga nila ginagawa yan mga tol para hindi magkaroon ng gera. No? Hindi dahil sa kinakatakutan sila ng China mga tol Pero syempre, yung tipong mag-isa ka, for example, bully ka, mag-isa ka, ikaw ang malakas. Meron kang binubulas na isang maliit na tao, kayang-kaya mo, payatot lang siya, di ba? Pero yung payatot na yon, kapag yun ay nagkaroon ng maraming kakampi at marami sila, ikaw mismo aatras eh. Ikaw mismo magdadalawang isip na mambulas ka pa eh. So ganun ngayon yung ginagawa nila. Siguro nasa isip nila no, kahit na maliliit na bansa lang tayo, kung marami naman tayo, 'di ba? At magtutulong-tulong tayo, baka sakaling etong bulas na dragon na to ng isang higanting bansa na to magdalawang isip at umatras. Depensa lang daw. Ayaw rin naman ng Japan ng panibagong digmaan, pero handa itong lumaban ng naayon sa international law. Dito naisiparating ng minister na kung hindi susunod ang China, mapipilitan ng Japang manghimasok sa gulo.
Natutuwa naman ang Japan dahil pumapalag ang AFP sa paraang hindi sisiklab ang malaking bigma. 参りたいと考えております。 Japan highly appraised the position of the government of the Philippines, who consistently abide by the arbitral tribunal award on the dispute between the Philippines and the PRC, and who also continue to seek peaceful resolution of dispute in the South China Sea. Yun lang talaga dapat na gawin natin. Hindi natin kayang pumasok sa gera. Since meron naman tayong pinanghahawakan na naaayon sa batas, yun yung magiging pinakalakas natin mga tol. Diba? Hindi pwedeng ipagpilitan ng China yung kanilang baluktot na pangangatwiran. Hindi nila maipaglalaban yan sa korte. Hindi nila maipaglalaban yan sa international community o sa buong mundo mga tol. Tayo ang nanalo sa 2016 arbitral ruling. Meron tayo nun mga tol. Ang kailangan lang talaga natin, igiit natin yung ating karapatan sa kaya lang nating pamamaraan. Hindi tayo pwedeng sumobra doon sa halos hindi natin magagawang labasan pa. No? Halimbawa, pumasok tayo sa gera, ang hirap lumabas doon mga tol. Makakalabas ka lang doon kung susuko ka. So para saan pa, di ba? And committed to that. In our meeting today, in response to the developments in the South China Sea, we agreed to further strengthen Japan-Philippines partnership. In particular, we confirmed that Japan will continue assistance to the Philippines, including the OSA in enhancing maritime security and ODA for improving maritime safety capabilities. Nagpasalamat naman si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Makakaasa raw ang Japanese minister na pag sa Japan to nangyari, handa ring tumulong ang Armed Forces of the Philippines. Sa hindi nakakaalam, nakakaranas rin kasi ang Japanese Coast Guard ng harassment mula sa Chinese Coast Guard sa pinag-aagawang teritoryo sa Senkaku Island. As the Minister and I discussed this afternoon, we've come, of course, to the understanding that our geopolitical security environment is growing more and more complex and challenging. And in this regard, the Minister and I acknowledge, therefore, that our countries, we face similar challenges, and we also reaffirmed our effort to pursue regional peace and stability. So therefore, we reaffirmed our country's commitment to international law and the rule of law, a rules-based order, especially in the South China Sea and East China Sea. Nampipikon lang yan China na yan. Tingin nyo makikipaggera ang China ng sabay-sabay sa US, Philippines at Japan? Ano sa palagay nyo? Kaya nga talo pikon. Talo pikon. Komento sa baba yung salo. Saka mga tol, no, tayo rin talaga ang mahihirapan at tayo rin ang talunan bandang huli mga tol kapag pumasok tayo sa isang gera. Kasi nga, 'di ba, alalahanin na lang natin mga tol yung ating ekonomiya na hindi naman talaga ganun pa ka-boom. Hindi naman ganun kaunlad. Third world country tayo mga tol 'Di ba? Hindi tayo ganun kayaman na bansa para pumasok sa isang gera. No, alam natin meron tayong ipinaglalaban, 'di ba? Meron tayong interest na ipinaglalaban dito sa West Philippine Sea. Pero lahat 'yan hindi natin mapapakinabangan mga tol kung durug-durug yung bansa natin. Kaya ayaw natin 'yon, 'di ba? Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.